Nagka-tensyon kamakailan sa isang bodega sa Balagtas, Bulacan kung saan naiwang nakatenga ang maraming balikbayan box. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ang tagapagsalita at operations chief ng Bureau of Customs na si Arnaldo de la Torre Jr. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Ma'am Susan, at sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon. Apo, sir. Good morning po. Good morning po. Nagkasigawan po noong isang araw sa pagre-release ng mga balikbayan box mula sa isang bodega dyan sa Balagtas, Bulacan. Ano ba yung tunay na dahilan kung bakit natenga ng matagal yung mga balikbayan box? Bakit hindi agad ibinigay ito doon sa mga nagkiklaim? Ganito po yan, Ma'am Susan. Ang bago po magkaroon ng delivery sa Hobart Warehouse sa Balagtas, Bulacan, noong September 30 po, nagkaroon tayo ng public auction sale at ito po ay itinransfer po, nilipat mula sa yarda sa MICP papunta sa bodega ng Hobart Warehouse kung saan si Mr. Agbay, siya po yung nanalong bidder at doon po inilagak yung mga balikbayan boxes. At dahil po dito, nagkaroon po ng mga releases nung mga nakaraang Sabado para po ma-accommodate natin yung mga kababayan natin na gusto nilang makuha na agad yung mga balikbayan boxes. Dahil dito po, nung nagkaroon po ng instruction ang ating district collector from MICP, nangyari po is nagkaroon po ng miscommunication. Ni-request kasi ng ating district collector sa MICP na magkaroon ng updated inventory with regards po dun sa lahat ng mga balikbayan boxes na nakatenga dun sa Hobart Warehouse. Mga 4,600 balikbayan boxes po to. Ito po ay galing dun sa 16 na container vans ng consigned po sa Allwin na consolidators po. Dahil po dito, yung pong 400-625 na balikbayan boxes na po nung matransfer po to, wala hong kopya ang Bureau of Customs at updated list dun sa mga nakapag-claim na at dun po sa natitira pa. Dahil matatandaan natin nung nakaraang linggo din po, mga 3 weeks ago, ang nagkaroon po tayo ng press con sa Portnet Warehouse at dun po mas nagkaroon tayo ng sistema sa pag-deliver at pag-release ng balikbayan boxes. Ang nangyari po kasi noon, tinatawagan po ng Bureau of Customs yung lahat ng mga consignees ng balikbayan boxes. Ang nangyari po sa Hobart Warehouse, yung coordination po ng winning bidder sa Bureau of Customs, nagkaroon ng konting aberya dahil po hindi po mismo yung Bureau of Customs ang tumawag. Yung mga consignee po yung tumawag doon sa numero na ibinigay ng Hobart Warehouse. Kaya po, yung pong Wednesday, i-correct po natin yon, humingi tayo ng paumanhin sa ating mga kababayan na magkakaroon lang po ng updated inventory para malaman po natin yung actual na bilang kung ilan na po talaga yung na-release. Yung po ba ay maayos ng ma-implement yung pag-release po. Matatandaan po natin na ang po ng Bureau of Customs ay i-deliver po ito. Nagkaroon din po ng mga masasabi natin na misinformation dahil doon sa Facebook page ng Allwin Updates, kami po kasi sumusubaybay din sa mga complaints at nakita ho namin doon na mayroong iba't ibang mga panawagan na pumunta na doon sa bodega. Despite of the fact na meron pong sulat ang ating district collector at ang hepe ng MICP Auction and Cargo Disposal Division na hindi po sinususpend or hinohold. Ang instruction po is ayusin lang po yung munang pag-inventaryo at magkaroon ng sistema sa pag-release. Matatandaan ho natin na ilang Sabado po na nagkakagulo dun sa bodega at nagsisigawan talaga sila dahil sistema po ng pag-release nung ABBC o nung Association of Bidders po na nandun sa Hobart Warehouse na namamahala doon sa mga balikbayan boxes ay ng hindi tao dito maraming tao po at yung po para i-locate wala pong
nangyari na mas epektibo. Kaya nagrekomenda po tayo sa Association of Builders na kung saan sa pangangalaga po nila ngayon yung balikbayan boxes na gumawa muna po ng updated inventory at i-arrange po ito according to location. Like for instance, lahat po ng mga nasa Luzon, Central Luzon, Visayas and Mindanao, parang hindi na po maulit yung nangyari. Pagsugod ng mga wala ng Mr. De La Torre, magpapasko na. Nako, ilang ano na lamang po, 47 days na lang. Marami pang darating na balikbayan box. Alam naman natin, Huya, pag ganitong holidays. Ano yung magiging hakbang dito ng Bureau of Customs para maiwasan yung ganyang problema at matenga na naman yung mga balikbayan box, Mr. De La Torre? Ang balikbayan boxes po na subject po ngayon ng pag-release ng winning bidder po dito sa Bulacan ay kakaiba po doon sa mga regular na balikbayan boxes na dumadating ngayon. Okay. Para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, meron pong express lane na sistema na pinoprovide po with regards po sa balikbayan boxes na dumadating ngayon. Yung balikbayan boxes na dumating itong na mga nakaraang buwan na naging subject ng reklamo ng ating mga kababayan, ito po ay kakaiba doon sa balikbayan boxes na regular na dumadating ngayon. Ito po ay mas mabilis po na expedite. Naging problematic po ang balikbayan boxes nung itong mga 30 balikbayan boxes na subject ng pag-abandona dahil po yung mga consolidators abroad ay hindi na nagbigay ng pambayad sa demorahe, sa pag-deliver at saka sa customs charges po. Pero yung mga regular balikbayan boxes na galing sa Middle East ngayon na yung mga subject ng reklamo, yan po ay napoproseso na ngayon. Opo, basta maganda matiyak lang natin talaga na lalo na ngayong holiday season, marami talaga nagpapadala ma-release ng maaga po doon sa mga kababayan natin at hindi na nga maulit yung parang natetenga. Anyway, magpa-follow pa rin naman po kami sa inyo sa Bureau of Customs, lalo nga paparating na itong holiday season. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Arnaldo De La Torre. Siya po ang spokesperson at operations chief ng Bureau of Customs. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Ma'am Susan, at maraming salamat po sa inyo. Salamat po kayo. Salamat po. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.